Kung saan sa tinginan pa lang ng mag-asawa, ay mukhang nai-love ulit, at mukhang gusto na ulit ma-love sa asawa nila, So ngayon tayo po ay kailangan patuloy natin na makita how really the love of God, ang pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi kumukupas. Alam niyo si Lord, hindi siya nanlalamig, sa iyong Diyos na talagang walang pagod magmahal. Sabi na isang awit, sobrang magmahal. Ang Diyos po ay sobrang umibig. Sobrang magbigay ng grace, ng mercy sa lahat sa atin. That's why sometimes in our life, may mga pagkakataon na hindi na tayo kamahal-mahal. Amen. Hindi na tayo kaibig-ibig. Tayo po'y kapalo-palo na. Tayo po'y, sabi doon, tayo po sometimes gusto ng padapain ng ating Panginoon at gusto na tayong ituwid. Pero the gracious love of God, the abundant love of God, sabi po doon, kung magalit ay, kung banayad. Wow! Kung magalit ay banayad. Kung umibig na may taos. Sometimes we do stupid things, di ba? May mga nagagawa tayo ng mga ka-stupiduhan sa ating buhay. Pero ang Diyos, andyan, hindi Kanya iniiwanan, hindi Kanya pinagabay. How many of us right now, wala ka nare-remember na nagawa mong ka-stupiduhan sa harapan ng Diyos? You know what that word means, stupid? Ang ibig sabihin ng salitang stupid ay alam mo mali, ginawa. Ang bata, kapag alam natin na, di ba minsan niya, bata, maunawaan mo bata eh. Pero, alam niya na mainit, hinipuan niya, so ang tawag sa kanya. Ang tawag ko? Stupid. Meaning to say, alam niya na mapapaso siya, pero hinawakan pa rin. So we come to know and we come to conclude na you stupid. Isa kang stupid hindi ka nag-iisip. Pero sometimes, sandali natin magturo. Ayan, alam niya ganun, mangyayari sa kanya, ginawa pa niya. But more often, we do, hindi lang alam ng marami, marami din tayong mga stupid things na nagagawa. Pero, beyond that stupidity, andyan si Lord. Hindi, yung stubborn love ng Diyos, hindi nawawala sa atin. Beyond, sa likod ng mga ka-stupiduhan na yon, sa likod ng mga alam na natin na nasasaktan natin ng Diyos, ay andyan pa rin siya. Because of His stubborn love. Yung makulit niyang pag-ibig, saktan mo siya ng saktan, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayan. Amen. So this month of love, Happy Hearts Day, I wish sa mga couple, mag-ibayo, mag-init, at ang wish ko naman sa mga kabataan ay patuloy niyong hanapin yung true love, yung talagang para sa inyo. Mag-pray tayo nung tayo po nasa LCM kami, sabi namin, ipag-pray niyo na ngayon pa lang yung para sa inyo. Na ibibigay ng Diyos na the best, hindi the best mula sa Diyos, hindi the best na gusto mo. But huwag kang mag-move hanggang hindi ka pinapagaw ng Lord. May tanong po doon, pwede bang ipag-pray? Sabi niyo po kanina, bumalik sa akin eh. Sabi niyo po kanina, ipag-pray na daw namin yung para sa amin. Sabi ang po kasi doon, ipag-pray na ng bawat ng isang tao, yung para sa kanya, na i-preserve ni Lord. Actually, ang challenge ko po yun, isang lalaki. Particular. Na i-preserve na ni Lord. Huwag nang magalaw ng kung sino-sino. Huwag nang kung ano mangyari. Habang hindi pa kayo nagtatagpo, i-preserve siya ni Lord. So, nung question and answer na, ano nangyari? Ibinalik. Sabi niya po, ipanalangin na yung para sa amin. So, pwede ko ba namin pangalanan? Panginoon, i-preserve mo na si Brother Ape para sa akin. So, pwede po ba namin pangalanan? So, may mga magagandang answers, at makita po natin na, so long as you know, pwede namang si Lord na lalambingan. Pero sabi nga, kapag may pangalan na ang prayer mo, nililimitahan mo ang Diyos. Malay mo, hindi kay Brother Abe ang ibibigay sa iyo ni Lord. Amen!
Di ba? Kapag may panghimalay, mahigit pa doon sa inaasahan mo ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. But it is not wrong. You can. Pwedeng maglambing kay Lord so long as you are also ready na si Lord naman ay humindi. Hindi ko yun ang pinag-pray natin, yun mangyayari. Sapagkat there are three. No, sabi doon, yes, no, and wait. Ano ho, may tatlong tugon dyan. Oo, hindi, at maghintay ka. Ano ho, so yung maghintay ka, parang yes lang, yes din yun. Kaya lang, in due time. So, even in our life, ano po, patuloy po na ang Diyos yung sobrang magmahal sa atin. Every time po na ating sasariwain, the love of God, yung cross, yung bigat ng cross, diba? Hindi man po Holy Week ngayon. Pero ano ba ang display ng God's love? It's His dying on the cross of Calvary. Na in spite of our stupidity, pinili pa rin niya to die on the cross. In spite na, alam niyo, man by nature is sinful, sa kalikasan ng tao, kakasaway lang kanina, eto na naman, di ba? Gagawa na naman, the darling sin was there. Nung linggo, sinabi darling sin, pero pinalikan na naman nila, nakadalawa sila, nakatatlo sila doon sa darling sin, di ba? Bakit? Man by nature is sinful. But, anak, sabi ng John chapter 3, ang pinanganak sa naman ay naman nga. At ang pinanganak ng sa Espiritu ay Espiritu na. So dati, tayo po by nature ay sinful. But when we become born again, when we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo po pinanganak na saan? Sa Espiritu. So we are no longer a sinful one. Amen ba? Hindi na po tayo likas ng mga kasalanan. Nang tayo po, nung ang Espiritu ng Diyos ay pumasok sa atin at pinanganak tayo sa Espiritu, hindi ka na makasalanan. Sabi sa kapatid mo, kapag tinanggap mo si Kristo, hindi ka na likas ng mga kasalanan. No, ang likas na natin ay ang kabanalang nagmumula sa Diyos. That's why, kapag nakagagawa tayo ng stupidity sa Lord, nalulungkot tayo. Bakit? Dahil hindi mo na likas ang maging makasalanan. No. Ako po? Kapag nakagawa tayo ng alam natin against the will of God, we are sorrow. Tayo po ay parang nagdurugo ang puso. Tayo po ay parang umiiyak. Tayo po ay talagang halos. Sabi nga po yung mga publikano ay sinasapok-sapok yung kanyang dibdib. Bakit? Sapagkat hindi na natin likas na maging makasalanan. Nung tayo po ay ipinanganak na muli, the new spirit, na po, ang bagong spirito, ang spirito na patay sa kasalanan, na walang pakialam, maglublog, walang nararamdaman, sapagkat patay nga po eh. Binigyan ng Panginoon ng buhay through new spirit. New spirit has been given birth. And that spirit, yung spirito pong yun ang nalulungkot every time we fall. Every time we did stupid things. Kapag tayo po'y nakagagawa ng stupidity kay Lord. So, it is the love of God. Many times in our life, nakagagawa tayo ng stupidity sa Lord. Pero yung love ng Lord, hindi nagmamaliw. Lamentation says, it is new every morning. Kagabi, ibang intensity ng love ang naramdaman ng mag-asawa. Pero ngayon, ibang love din naman ang nararamdaman natin sa ating Panginoon. Are you in love with your Lord? Amen. Amen. Ang mga pusong in love, nagmamadali pumasok sa bahay, nakangiti, may kalakasan, sabi ng ni Dong Mowel, ng awit, I just want to be where you are. Ang isang in love sa Panginoon, every time na makakalig ng Diyos, dwelling daily in your presence. Sabi ni Hari David, gusto ko pang manatili, gusto ko mas mabuti pa sa akin ng isang araw sa piling ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, kaysa 1,000 taon, na ang mga kasama ko ay hindi mga makadiyos. So makikita po natin how David has been tagged as the man after God's own heart. It's because he really loved in
He really loved the presence of God. Gusto niya talagang nandoon sa presensya ng Diyos.